si mami po parang sabi niya na kakayanin ba ng anak ko to, ganun. So sabi din ni coach, akong bahala, gagawa tayo ng paraan para maturuan natin sila. So we're here once again, together with our Wonder Twins! Yay! Hello po. Si Jerome, alright, and si Josh. Hello po. Yay! This is already my third time to interview them kasi I can't, really, no, I will not allow it na hindi ko malalaman ang storya ng buhay nila, like how did it all start, no? Yung pagiging athlete nila, yung pag-overcome nila ng lahat ng mga challenges sa buhay nila. So, sino unang magkakwento? Si Jerome or si Josh? Sige po, I'll be the first. Sige, si Jerome, But before that, Jerome, bati ka na muna sa ating mga viewers. First of all, hello po. Happy viewing po sa mga viewers po. Hello po sa mga viewers po ng Somebody's Voice, and sa lahat po ng ng new subscribers po dito, just like this video and lang po. Share this to your friends para marami po ma-inspire and ma-bless. Oo, para maraming ma-inspire. Anyway, so I really love, what is your favorite saying that your disability or your ability is greater than my disability. Your ability is greater than disability, and you have been doing that, you believe in that saying, in that quote, your mantra, because ang kwento ng buhay ng Wonder Twins? Unang-una po, pinanganak po kami 29 to 30 weeks, and ayun po, after po nun operahan din po kami 4 times pero hindi pa rin nag-succeed. Pero through prayers po, nilagpasan po yung challenges na yun hanggang sa paglaki po namin. Grabe yung support ng family. Alright, so you were born in 2000 hindi pa na-develop your eyes, and then, but that you were able to overcome that, no? Pero, grabe yun. Josh, sino yung nagkaroon ng when you were born na nag-stop? Ako po yun. Kasi po nung nangyari po, operation na po ako yung laser. Kasi po 4 types yung ginawa sa amin. Ako po hindi na pinagawa sa akin yung ibang operation. So habang po nile-laser po ako, nag-stop breathing po ako for 5 minutes. Sabi po sa akin nun is parang dami na daw lumapit ng mga doktor, nilagyan na ako ng tubo para parang i-revive na ako. Then after po nun, parang nung nagpe-pray po kasi sila mami noon ng time na yon na sana mabuhay pa ako, ganun. Then ang sobrang ang maganda po nun is after 5 minutes of yung hindi talaga humihinga, yun, nakahinga din. Grabe, 5 minutes? Yes po. Matagal nun, Grabe, at the very beginning pa lang, Joshua, sanay ka na lumaban. Sanay ka na talaga lumaban for 5 minutes. For 5 minutes, and that's a sign already. Alright, so fast forward natin ng konti. When did you find out that, parang we want a different life, a different track already? Na parang gusto ko maging athlete. Sinong nag-isip nun? Hindi po, meron pong event ang isang organization for visually impaired people, yung Parent Advocates for Visually Impaired Children. Meron po silang parang pa-sports event, Visually Impaired Sports Training Advocacy, para po siyang one-day Olympics ng mga visually impaired. May running, may goalball, tennis, swimming, and other sports na kayang iyan sa mga blind. So doon po kami una nag-start. Pinatry po lahat sa amin yung mga sport like running, kaya naman po. Pero nung swimming, nung una po may takot po ako sa water kasi baka mamaya malunod, or kasi po syempre hindi naman namin nakikita. So binigay pa rin po ni mami yung full trust dun sa coach para maturuan kami, and eventually nakitaan na po kami ni coach ng potential na makapag-swim. So doon na po nag-start yung training. Pero how old were you then, Jerome? We are 9 years old. 9 years old? Wow! Ang galing naman. Very encouraging kasi
kahit no, disabled, no, you can't see, but then you have that in mind na, teka, baka pwede natin i-explore na pwede kaming maging athlete. So at a very young age, 9 years old, okay, so 9 years old. From 9 years old and then, paano na-develop na yan? Ano po, nung na-develop na po yun, kumbaga year by year po, nagkakaroon pa rin po kami ng mga swim games, mga trainings, kahit na minsan medyo stop siya because of other reasons po. Pero tuloy-tuloy hanggang sa nakitaan po kami potential and we are able to compete na po dun sa may mga competitions, winning ako po, winning gold medals, Wow. several silvers. Grabe. And ikaw, Josh, no? Ayun, ako naman po, nung after po namin mag-swim, what I mean na, nung talaga nagsiswim na po kami, nung 2013, doon na po kami nag-meet with Coach Anthony Lozada. Tinignan niya po muna kami yung strokes, hanggang sa nagkikwentuhan po sila mami nun, tapos bigla niya nabanggit yung triathlon. Tapos doon nagtanong po ito si Jerome na, Coach, ano po yung triathlon? Paano po ginagawa to? So, nung natanong po, siyempre po, in-explain ni Coach na yung ganito yung triathlon, swim, bike, run, tapos yung ibang detalye ng triathlon. So, si mami po parang sabi niya na, kakayanin ba ng anak ko to? Ganun. So, hanggang sabi din ni Coach, akong bahala, gagawa tayo ng paraan para maturuan natin sila. So, dun po kami nag-start hanggang sa, eto na po, nung 2014, when we turned 14 years old na po, dun na kami nag-start sa relay triathlon pa lang. One of us will do the swim, tapos one of us will do the run, and then the following year is baligtad naman. So, tapos, ayun po, nung 2016, fast forward, 2016, when we first joined a full triathlon as guest athletes sa isang Asian Para Championship dito. Tama ba? Since sanay na kayong lumaban, sanay na kayo sa mga struggles, sa mga challenges sa buhay ninyo, ito parang baliwala lang. For me po, not necessarily baliwala kasi sa totoo lang po, yung alam niyo po yung ang hirap kasi nasa iyo yung momentum. Ay, oo. Kami po yung leading that time. Parang sabi po sa amin kami parang first out of the water tapos nagkaganon na po. Pero kumbaga, on the positive side naman, inisip ko na syempre kasama yan, hindi ako pwedeng pa-apekto kung ano nangyayari sa akin. Kumbaga, kasama yan eh. That's part of the process of growing. Pero grabe, no, Kuya Jerome, no, Kuya Josh, for 23 years, or from 9 years old, up to 23 years old, you've been fighting, you've been struggling, you've been like testing your capabilities. Ano ang secret ninyo? Paano nyo nagagawa ang mga bagay-bagay ninyo? Actually, first of all is yung support ng family. Kasi po talagang sila mami gumagawa ng paraan kung paano kami makaka-race sa Subic. Next, si Coach and the guides. Kasi po si Coach Anthony Lozada po talaga gumagawa talaga ng paraan kung paano kami maturuan ng triathlon, kung paano magiging siya sa mga visually impaired, kung paano maging pwede. Alright, and then, And for me naman po, is the Almighty God because siya ang may gawa ng lahat. Kumbaga, there is a purpose kung bakit bakit kami naging visually impaired. There is a purpose. There is a plan. He surprised us. grabe nga yung faith ninyo, no? Kasi we always see you here at the feast. And we even see you in Holy Week Recollection. Yes. And yeah, you've been praising, in your own special way. And not all. Siguro last na question ko sa inyo, did you ever feel na nagtampo kayo kay Lord? Hindi po kasi po, kumbaga, umpisa pa lang, nung pinaalam na po sa amin nila mami at daddy na blind na kami, kumbaga, mas pinaintindi nila sa amin kung bakit kami naging blind or sinabi na po nila agad sa amin na huwag kayong ma-discourage kahit na kayo naging blind. And isa pa po, kumbaga naman po is
may plano si Lord, there's something in store for us. Alam niyo po yun, marami ding palang opportunities ang mga visually impaired. Pero kasi kailangan lang po talaga, most especially sa mga bagong parents na may mga anak na visually impaired, na ilabas natin yung mga anak natin to explore what talents or what skills do they na matututunan nila. Hindi lahat, Kuya Jerome, Kuya Josh, no, naniniwala sa ganun kagad. Merong pagtatampo, pero kayo right from the very beginning. Kudos to your parents. No, love talaga kayo ni Lord. Any last few words, Kuya Jerome? Kay For Kuya me po Jerome. is, yun po, get out of the comfort zone po. Kumbaga po, lalo na po sa mga parents and mga persons with disabilities na iniisip nila bakit kami nagkaganito or ano ba yung nagawa sa amin ni Lord, bakit gano'n. Pray, always pray to God. Kasi mahalaga po yung prayers po. And lagi po nating isipin na may kapansanan ka man o wala, tayo pantay-pantay at may magagawa. For me po, huwag tayo susuko sa buhay. Lagi nating tatandaan na that God is with us lagi. Lagi tayong hihingi ng guidance sa Kanya, whatever problems or trials that we may face sa life natin, most especially sa mga parents at sa mga katulad naming may disabilities. And paniwalaan muna natin yung sarili natin bago natin paniwalaan yung iba. And then, yun nga po, lagi namin sinasabi, our ability are greater than our disability. Aww, look at them. Very encouraging si Kuya Jerome and Kuya Josh because they really believe in themselves. But the reason why you believe in yourself, you are blessed with definitely your good parents, but at the same time, you are blessed by God kasi sinasamahan kayo ni Lord every step of the way. Amen. Right. Amen. Wow. Thank you again, Kuya Jerome and Kuya Josh. Thank you po. And of course, I will show the link to their how they do their training. Nako, bawal na magreklamo after watching that. Kasi kung sila nga kaya nila, dapat kaya din natin. Alright. Thank you so much. Thank you po.